Shout out uli. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, kasama taga New Zealand. Unang-una, kumusta sa lahat ng mga tao uli. May daily vlog tayo, motivasyon. Para na rin doon sa mga tao. Ay, araw-araw kumbaga humaharap sa problema, di ba? Kaya una-una, kumusta kayo? Tapos pangalawa, sana maging sa likod ng problema, taliwas doon sa problema, dapat masaya tayo. Katulad ko, ng daming problema, pero puro talaga balance ba? Kasi, yung problema kasi, kung dagdagan mo kasi ng problema, dalawa na yung problema mo. Kaya yung problema, isa lang yon. Kaya ang mangyayari doon, kailangan mo ng solusyon. Hindi mo dagdagan ng problema, di ba? Yun yung ano natin, problema versus solusyon. Yung mga hirap mag-upad dyan ng mga bahay, ng bill, tulad ko. Di ba? Hindi ka nag-isa, marami tayo. Kaya huwag kang mag-alala kasi damay-damay na tayo. Dito buhay natin sa New Zealand, yung katotohanan na hindi yung kasinungalingan. Dahil makarinig tayo na may tag 2 million na income a year, ganyan. Ay, ano yun? Gross yun, pwede yun. Yung gross kasi, hindi mo yun pira. Kasi kwintada lang yun. Ang pira mo kasi doon, yung net. Yung gross doon, mga 80%. Yung net doon, 20% lang. Kaya ibig sabihin, kung 2 million, yung sa'yo, 200,000 lang isang ano. Kasi yun lang yung ano, gross kasi ang iniisip doon. Yung pambayad ng ano, hindi mo naman pira yun. Ba't mo binibilang, di ba? So, yun yung ano, kaya 200,000 lang a year ang pwedeng maiipon mo dito sa New Zealand. Tapos, yung mga ano, yung mga pauwi ng Pilipinas na hindi pinalad kasi ang ano natin dito sa Pilipinas, dito sa New Zealand, may pumasok sa New Zealand, may lumabas rin sa New Zealand. Dahil yung mga hindi naka-renew, hindi naka-continue ng kanilang visa, tapos kailangan at saka hindi nakakita ng trabaho, talagang nag-declare na talaga sila na uwi na lang kasi useless na yung ano, useless na kumbaga yung pambayad doon sa renew, tapos yung mga extended, dahil sa katotohanan talaga, kung hindi pinalad, so magkaroon lang palagi ng problema kasi nag-upa ng bahay dito sa New Zealand. Kaya yun lang, siyempre real talk lang yon na yung iba kumbaga, ganun man, kasi ganun man talaga tayo, di ba? Kaya pasensya na, yung mga hindi pinalad, kasi lalo na ngayon, yung mga exhibition ng mga ginagawa, na dati, pagpalapit yung ano, pasok lang ng PG, medyo sumikip ang dibdib ngayon kumbaga ng Pigeon Airport, na ganun, na mag-ano doon sa mga nagnais na mga sistema. Pinagdaanan ko yun kasi galing ako ng PG. Pero atin-atin na lang yun, di ba? Kasi bawat isa sa atin, kumbaga, may hinahangad, may pinapangarap po. Ito, pantina. Magpanti lang ako sa bata. So, yun ang ano natin. Tapos, yung pauwi pala ng Pilipinas, na naramdaman ko naman yun, na umuwi yung mga tao ng Pilipinas, working visa man, tourist visa, visitor visa, tapos hindi dito pinalad sa New Zealand, naubusan na kumbaga ng visa, naubusan na ng panahon. Hindi lang visa, kasama pira, naubos na. Ngayon, ito lang yung ano, kasi siyempre, pag dito na kasi sa New Zealand, real talk to, pag dito na kasi sa New Zealand, yung mga tao doon sa Pilipinas, ang iniisip natin, expectation versus reality, di ba? Yung expected kasi, nandito na sa New Zealand, marami ng pera, tapos pangalawa, pag dito na sa New Zealand, mahiya na umuwi doon sa Pilipinas. Dahil nakarating na, tapos bumalik uli. So ang isang kalaban doon, hindi mo problema yung hindi mo kakilala ng mga tao. Pero ang pinaka-problema doon, yung mga kakilala mo na nagmasid doon sa buhay mo, na nung pumasok ka sa New Zealand, humahanga, pumalakpak ba? Yes! Believe, idol ko talaga yun. Ang galing talaga, no? Nakalusot. Paano naman kami dito sa New Zealand? Tapos mag-reply ka ngayon. Sus, ako pa. Ako pa. Tapos, ang daming pinapakita doon, kumbaga, ng mga magaganda. Mga, hindi naman ano, yung parang medyo astig feeling ba, na dito sa New Zealand, na
ang ganda ng buhay. Tapos dito kami, ganito pala, dito sa New Zealand. Ayos ang ano rito. Tapos maraming kumpanya dito matrabahoan, maraming ano. Yun ang ano, iba-ibang intriga ang pumapasok. Ngayon, ang pinakamasama roon, nakitaan na nila kumbaga na positive ka dito sa New Zealand, na marami kang mga chances na maaring ma-plaster, mabago ang buhay kung anong dating buhay sa Pilipinas. Ngayon, bumunta ka uli, bumalik ka doon sa pinanggalingan mo. Parang yung sinasabi mo lahat ng salita, kinakain mo. Ito ang mangyayari ngayon kumbaga ng panahon pag umuwi sa Pilipinas. Di ba? Pero okay lang yun. Shout out na lang dyan sa inyo. At saka, nagkikiramay na lang din ako doon. Kumbaga sa feelings na ano ninyo, na galing kayo ng New Zealand, umuwi ng Pilipinas. Bantay ka talaga doon sa kumpare mo. Bantay ka sa kapitbahay ninyo, mga inggitira. At saka yung mga nagkakilala sa'yo, at saka yung mga taong humahanga sa'yo, at saka ikaw rin, kumbaga, nagkunyari ka, kumbaga, na malupit ka. Ang problema ngayon, bumalik ka na. Sabi niya, sus, nawala lahat ng hinanga sa'yo, binawi na. Di bale, ganon talaga yung buhay. Pero isa lang yung masasabi ko, ano lang, field lang yun sa buhay mo. Kumbaga, obstruction lang. Huwag ka lang, kahit umuwi ka na sa Pilipinas, huwag mong hayaan na hindi ka babalik. Kasi yung pag-uwi mo ng Pilipinas, yun yung gusot doon sa biyahe mo. Yun yung baluktot doon sa direksyon mo. Kailangan mo kumbaga, hanap ka ng roundabout kasi nalito ka lang. Iikot ka doon uli, iikot ka, tapos mag-U-turn ka doon, makakarating ka, parang GPS yung buhay natin, di ba? Yun yung katotohanan. Kung hindi ka na, kung hindi ka natutuloy, hindi ka na makakarating doon sa ninanais mo. Kaya, yun lang yung maano ko sa'yo na. Huwag kang mag-alala. Yung basir talaga yan. Yung kumpare mo, akala mo kakampi mo yan. Pero yun talaga, kumbaga, yung nag-ano sa'yo na, yun yung ano sa'yo, yun yung mangangasar na sa'yo ngayong pag-uwi. Tapos, kahit hindi ka nakausapin, titingnan ka na lang ng kaibigan mo, kumpare mo, pagdating doon sa inyo, maintindihan mo na. Tapos, huwag kang lumalabas kasi mamaya, parehas na kayo na masada ng, masada ng tricycle, o kaya kung saan ka, nagkita-kita na kayo doon sa mga kwentuhan. Ngayon, hindi ka na makapaglabas ng kayabangan kasi tabla na kayo ng kinabuhi dyan ngayon sa Pilipinas. Kung dito may sasakyan ka doon, wala na, nag-commute ka. Kaya pero, real talk lang to, mga buddy. Gusto ko lang talaga na mag-share sa inyo. Kasi sa totoo lang, yung buhay na yan, hindi ko talagang mahigit pa dyan ang pinagdaanan ko. So, kung usapan lang natin na ang tagal talaga matatapos. Nung dito lang sa New Zealand yung, i-share ko sa inyo yung dito ako sa New Zealand. Noon ang punta ko, tapos nakauwi ako ng Pilipinas, pero 5 years muna ako, hindi 3 years pala. 3 years ako, tapos nakauwi doon sa Pilipinas. Kasi ang pinoproblema ngayon, yung mga pauwi, siyempre walang pira. Yun ang isang problema. Okay lang sana kung may mga tag $5,000, yun. Pero walang problema yung mga papauwi. Mayroon lang ako maambag kaunti, masir kaunti. Magbigay ako pang chocolate, kahit punta lang dito, taga $100, magbigay ako pang chocolate o kaya pang airport. Pero huwag kayong mahihiya, huwag kayong kasi hindi ko kayo isama sa vlog na nagbigay ako, hindi naman ako ganon. Hindi ko na i-anohin yung mukha mo. Magpunta lang dito sa bahay, sa Rama-Rama, o kaya sa Takanini, magsabi lang yung saan yung bahay ni Bay. Tapos, yun, kunin mo yung $100 kasi, lang yun, hindi ko tulong ko lang yan na para at least hindi naman kasi lahat, tayo ang tutulungan. Kailangan rin natin tumutulong doon sa unawain natin yung kahit naman pang pasalubong na tsokolit sa mga anak at saka mga pantaksi. So, mayroong $100 dito. Walang problema, mayroon. Mayroon akong cash nga dito Ano lang to? Kumbaga, pwede naman to, $100 naman to. Pwede na to, kaya magpunta lang yung So, huwag kang maya kasi kailangan natin yan kailangan natin yan bawat isa. Ngayon, sina-challenge ko rin
yung mga may pera dito sa New Zealand, yung hindi ganon kahirap sa buhay. Di ba? Hindi ganon kahirap sa buhay. Tulad ng mga kaibigan ko. Sila ni Boyet Gibiro, hindi mga mahirap. Sila ni Anthony, yun, hindi sila mahirap. Sila sa Rama-Rama, sila ni Clifford, sila ni Richard. Yan. Magbigayan sila. Mag-ambag yan sila. Kaya, hindi lang dito sa sa buong New Zealand. Ibigyan ninyo yung mga pauwi kahit naman mayroon kayong 20, 50, at least umiikot lang kasi yung panahon. Hindi lahat ng panahon sila ang umuwi. Baka ang panahon sa sunod tayo ang umuwi. So, at least mayroon rin tayong yung puso mo kumbaga, yung dating nakakabawi ka rin. Kasi mabuting tao ka, may mga tao rin na talaga na maging mabuti sa'yo. So ngayon, yun yung challenge ko. Kung may pira kayo, share tayo doon sa pauwi, kahit 20, 50, yun lang yung hindi naman yan abuloy, lang yun, intindihan. Kasi ito yung buhay natin mga OFW, di ba? Ikot-ikot ang problema. Huwag mong sabihin na sa kanya lang problema. Ikaw rin magka-problema ka, maniwala ka. Share ko yung yung pag-uwi ko sa Pilipinas. Kahit siguro malason man ako sa sinasabi ko nung pag-uwi ko sa Pilipinas, wala pa akong kumpanya noon wala ako pa nga mag-isa doon pa yung asawa ko. Nung dumating ako sa para hindi na kayo maano doon sa Pilipinas, hindi kayo maano na, mag-taxi kayo, kasi walang pira, yung kapos ba? Pagdating ko doon sa hindi ako nagsakay ng taxi, galing doon sa paglabas ko ng airport, hinatak ko lang yung, wala man pala akong malita, yung parang pakbag lang. Dinala ko lang yung yung bag ko na pakbag, tapos nagabang ako ng bus doon sa daanan. Ngayon, hindi ako nakakita ng bus, kasi punuan, hindi bawal sumakay doon. Nakasabit ako sa jeep hanggat doon sa Baklaran. Pagdating doon sa Baklaran, may malita pala ako na maliit kasi may tools na dala, naalala ko. Pagdating doon sa Baklaran, nakalagay pa yung bag ko na from New Zealand. Pagdating doon, hininto ako, nag-tricycle na lang din ako. Nung nag-tricycle ako, papunta doon sa hanggat sumakay ako ng papunta ng ng Litix. Sinundo ako ng asawa ko doon sa may Baklaran, doon kami nagkita. Tapos sumakay kami, nanggaling kami, kumbaga dyan sa may Baklaran, sa may top. Nanggaling kami dyan, nagsakay kami ng bus. Tapos nakipagsiksikan pa ako dahil maraming pasahero, yung bag ko naka-New Zealand. So nagtaka yung mga tao na, grabe naman tong tao na to na galing sa New Zealand. Tapos nakipagsiksikan sa bus, galing sa tricycle kanina. Walang magagawa. Yun talaga yung buhay. Pero, may pera ako noon, hindi sa ganong rason, may pera ako siguro noon, mga $10,000, kasi nakalon ako. Pero, yun nga, yung share ko lang. Pero, kahit may pera, kaya palang dalhin yung kaya mong gagawin yun. Kapalan mo lang yung muka. Pagdating doon sa Litix, bumaba ako ng bus, nagsakay ako ng tricycle. Pagsakay ko ng tricycle, maniniwala kayo sa hindi. Yung pagsakay ko ng tricycle, akala ng tricycle driver na mag-special ako. Pagdating doon sa tricycle, sumakay ako sa tricycle, doon pa ako sa punuan kasi animan yun. Ang ginagawa ko doon, share ko lang sa inyo para mayroon na kayong nasusibay nga. Hindi nahiya, tayo pa na Nung pagdating doon sa animan, kasi sinakay ko yung bag dito sa ibabaw ng tricycle ba, yung magganong ka sa driver, yung sa ilalim yung mga passenger. Diyan yung nakalagay talaga, New Zealand, may tagpag talaga galing ng airport. Sus, maniwala kayo sa akin, nanood yung mga tao sa akin. New Zealand yung pakbag ko, New Zealand yung Tapos ang akala ng driver na diretso na kami, sabi ko na hindi, punuin natin yan. Grabe pala, kahirap lahat ng mga tao nakatingin sa akin. Kasi ang iniisip nila, grabe naman, hindi man tumakapakyaw ng tricycle na. Samantala yung tricycle, 20 city lang ang yung bayad ng tricycle, papunta papasok doon kasi sa Litix ako ba, Manggahan, Commonwealth. Sus, hindi makano. Ngayon, ang mga tricycle, sinubukan ko lang talaga kung hanggat saan talaga yung kapal ng mukha ko. Kaya sinishare ko lang sa inyo. Pero nakasalamin ako, kasi sabi ko, laban na to sa tutukan. Try ba? Sus, kami yung nakapila na tricycle, nalampasan na kami ng siguro mga 5 tricycle sa likod namin na dapat kami ang mauna kasi kami na ang nauna, kami na ang makago. Kasi ayaw sumakay ng ibang mga pasahero dahil naipit na nga sila sa bag. Sabi naman sa akin ng driver na, bayaran mo na sir yung kulang, yung Sabi ko na wala akong pera. Yun lang yung
City lang yung ano ko, pambayad sa ano. Sabi niya, paano yung bag mo? Sabi ko, pwede ko bayaran kumbaga ng ano, isang pasahero yun. Para ano, sabi niya, grabe naman ito na ano. Kaya sabi ko, ganun, wala talaga tayong magawa. Hanggat sumakay kami, napilit, sumakay kumbaga yung ano, sumakay yung lasing. Yun yung kasama ko, yung lasing. Na isang biyahe kami doon papunta sa Litik, sa Payatas. Pagdating doon, punuan talaga. Ako yung huling pasahero binaba niya. Sabi niya, saan ka ba na? Dito. Baba na ako dito. Nagtaka siya kasi grabe naman tong tao na to. Pinakakuripot sa lahat ng OFW. Nagpunta sa ibang bansa. Galing ng airport, nag-jeep. Galing ng top, nag-bus. Galing ng bus, nag-tricycle uli. Tapos hindi talaga nag-special. Okay lang sana kasi reasonably special. O kaya taxi. Wala. Talagang punuan yung seating passenger ng 7 o 6. Yun, seating ano kami. Pagdating doon sa Payatas, nagulat sila kasi nag-tricycle ako. Saan dito na nag-tricycle? Grabe, tricycle lang sinasakyan kasi yung iba naka-taxi. Walang pira. Pero nakakabawi yung driver kasi pagbaba ko yung driver, binigyan ko yung driver ng 500. Kaya sabi ko, kung hindi ka nagtiis doon kumbaga sa mga taong nakatingin sa atin, hindi ka maka 500. Kasi ang nangyayari, kung hindi ka nagtiis, namimirsa ka talaga, ang ibabayad ko talaga sa'yo, 20 city lang, yung special trip natin. Pero nakipaglaban ka talaga doon sa anuhan natin, kahiyaan. Lahat tinitingnan na lang tayo ng mga tao. May karga-katagan New Zealand, ba't hindi ka naalis? Sabi ko, ano itong 500? Sa'yo na to. Sasabi niya, grabe yung trip mo. Kaya yun lang yung may share ko doon sa inyo. Kaya huwag kayong problema kung wala kayong pira na galing sa New Zealand. Sasakay kayo ng bus, sasakay kayo ng jeep, sasakay kayo ng tricycle. Kung hindi mo kaya yung ginagawa ko, hindi mo kaya dahil yung mukha mo hindi makapal, hindi tulad ko, di ba? Puntahan mo ako dito sa 1 Station Road Takanini. Mayroon kang $100 ibibigay ko sa iyo. Kasi hindi mo kaya mag-tricycle. Bigyan kita ng pantaksi. Kasi hindi naman makapal yung mukha mo, hindi tulad sa Kaybay. Sa Kaybay kasi yung mukha ko hindi natatawa. Sige, yung asawa ko kasi alis kami dahil mag-drive kami dito. Galit na ito yung nagsundo sa akin na walang pira. Sige, shout out! Pakishare na lang ninyo na ito yung video ni Bay kung paano si Bay umuwi ng Pilipinas na walang pira. Puro tricycle at saka commute ang gamit galing sa New Zealand. Kaya share nyo doon sa kaibigan yung umuwi at saka yung mga katropa yung umuwi na ito ang technique gagawin. Kapalan ang mukha. Yun ang pinaka-technique. Sige, shout out na lang sa inyo. Bye-bye! Kasi si Bay maghanap buhay pa. Di ba? Okay, thank you. Yung Indian worker ko nag-antay na doon. Kailangan ko ulit turuan pag-building kasi malulugi ka dahil may productive man siya araw-araw o wala, magsahod ka sa kanya ng 30 hours kasi yun talaga yung napag-usapan doon sa gobyerno ng immigration na kailangan mo magbigay ng salary 30 hours a week at least. Kaya kailangan ko to papuntahin doon kasi pabasurahin ko kung wala ng trabaho. Sige, bye-bye mga idol. Salamat sa inyo.